Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo, Karambola, sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Joel Laksamana, paring Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Yan. Pare, yun daw mga LGU, maawa naman kayo. Bakit? Dahil? Walang mga ano yan, walang poder yan. Wala naman silang flood control. Okay. So, paano pa sila, parang Raymond Bill homeowner sa social. Paano pa tayo kikita? Look for other ways. Wala kayong flood control fund. Wala kayong Gumawa rocknetting. ng paraan. Please be advised, you have 150 billion in Balgo. Ano yun ba? Budget assistance for local governments. Yung IRA pa. Kasama pa yung Tama pa IRA. yun. IRA. So, please, stop complaining about all of these things. Kawawa naman eh. Wala. Sa bagay. Ano sila eh. Tigasunod lang ng mga approvals. Ministerial na nga lang ang function eh. Tama. Di ba? Meron ng go signal ng Pambi. PAMBI. Tapos gusto nyo pa, wag approve. Nakakatakot po to kasi pag hindi natin napigil to, napakadami pang magagandang lugar sa Pilipinas. Mabababoy na. Natitirahin nila. Tinitira na. Natinitira na in the name of tourism. Tourism, okay. Isa pa nga yan eh. Yan tourism na yan, magbigay kayo dapat ng guidelines. Yan ba mga resort accredited na mga ng tourism established ng DOT yan eh. Di ba? Yes. Binibigyan kayo ng accreditation eh. Isa pa yan. Bakit kayo magbibigay ng accreditation kung Devolve yan, ha? Dinevolve na rin. yan? Yan ang problema ng devolution, hindi man lang na-structure. Hindi clear, ano? Hindi clear. In theory, theory. konsepto, maganda. Naisip nila ito. Parang giving... Meantime, yung 150 million na binigay niyong kontrata sa isang Geyserbach lang daw ang nakakuha nun. Ano nang resulta nun? Meron ka Wala na, nagkalimutan na yun. Tourism promotion. Ewan ko kung yung mga tourists po na gusto natin maakit, tatangkilikin nila yung mga ganyang klaseng resort na sinasalaula na yung ating natural wonders. Very conscious dyan ng mga foreigner pa. Totoo. Yung environmental, very conscious sila. Hindi sila baka nila yun. Yung sinasabi mo, parang Jonathan, yun ang update sa Berlin ng presidente. Nakipag-usap po sa mga reporter sa presidente. Ang tungkol dun sa trilateral cooperation, US, Japan, at saka Philippines. Darating po rito next week ang US State Secretary, si Blinken. Yung State Secretary, parang yan yung Foreign Affairs. Foreign Affairs. Yeah. At saka yung Foreign Minister ng Japan, Kamikawa. Papunta ng at mag-uusap daw. Wow. It's a high-level discussion. Magkakapirmahan ba ng agreement or anything? May accord daw. So, ang paliwanag po ng Presidente, this is just to formalize what has been going on in the first place. Yeah. Joint patrols. Meron ng ginagawang joint patrols. Ngayon po, mafo-formalize na yan. Pipirmahan. But, syempre, kapag ganyan may formal na, para sa akin, mas organized yan, mas meron pong plano, halimbawa. May master plan yan, may structure. Okay? Maraming tapos adjustment mechanism. Pag-usapan yan. Yes. Hindi pwede yung barangay patrol lang tayo. Halika, lakad tayo rito. Ganun lang. Hindi pwede. Hindi, May structure. May structure because you are actually, you are actually using a lot of resources, number one, and at the same time, you are wading into unknown territories.
At alam na naman natin, may kiskisa na dyan sa lugar na yan. Sa area na yan. Kapag merong incident, how do you respond? Yes, yes. Pag yung nag-uusapan po yan, hindi pwedeng joint patrol lang kayo. Liga, joint patrol No, tayo. wala yun. Para magkakabarkada lang. Wala. Umikot-ikot kayo ng... umikot-ikot kayo ng Barkadahan, barangay. para barkadahan. Barkadahan lang. Barangay Tano, tara, ikot tayo. Halika, ronda tayo, ronda. Hindi ko ganyan yan. Oo, may structure na kayo. Ito, armas, ito, arnis, bibigyan ko. Arnis. Kasi pwede kayong magkakiskisan na dyan. Nagpapatrol. Kasi may kanya-kanyang areas din yan eh. You are talking about what bodies of water na mayroon din mga patrol yung ibang bansa. Okay. May kinalaman din po dyan, yung Philippine, yung ating national security. Yes. Kaya pag mag-uusap sila next week, kasama doon yung national security ng Pilipinas. Hindi lang yung joint patrol. At ang recent statement po sa Amerika, ang economic stability ng Pilipinas very necessary. Prerequisite daw yan ng national security. It's good that they realize that. Tagal na natin sinasabi yan. Sinasabi yan. Without that stability, without that economic progress at development, wala yan. All of this talk about... So, security concerns po yan. Hindi lang yung joint patrol. Ang number one na kailangan natin, US, Japan, for our economic stability. Halimbawa, ang Amerika, ang dami nating inilalakad dyan na trade restrictions. Alam mo... Grabe trade restrictions nila sa atin. Bakit tayo kaya Alam mo, ano to it has everything to do also with how the ASEAN members will look at the Philippines. Because if there's going to be a trilateral accord, obligado ang Pilipinas na magsalita at magsabi sa mga members ng ASEAN. Ganito aming... Ito yung napag-usapan namin at ito mangyari, ito ang impact nito sa ating region. Obligado yan as member of ASEAN. And I hope that will be undertaken properly and responsibly. Kasi... Tama. Ano yan? Kasi involved din yung mga ASEAN It's members. not as if tayo lang yan, no? Once a member of ASEAN gets into that kind of an accord, and it's not ASEAN but a country, then you have to disclose. You cannot invoke, national security namin yan na walang kinalaman sa inyo. Hindi pwede. Pwede. You're a part of the region eh. So, parang lumalabas po dito, parang pasakali yung pagbisita ni U.S. Commerce Secretary Gina Raimundo. Yes. This week nandito siya, next week si Blinken naman. Tuloy-tuloy, in other words. Business, economy, susunod, national security. So, tie-up po yan. Yan ang sinasabi nila. Ang pag-unlad ng Philippine economy is good for national security. And it's good for the interest in the geopolitics ng Japan, ng Europe, ng Australia, ng US, dito sa lugar natin. Kasi nga yung China issue. And that is why, kasi ano yan iba't ibang, within the region, while there is unanimity as far as rules within areas of conflict, lalong-lalo na sa West Philippine Sea, there is a rule, conduct in the West Philippine, in the China South China Sea. May continuing na workout yan. Iba't iba rin ang levels ng relationship natin with all of these countries we are talking about. China, US, Japan, Australia, etc. Europe. Iba-iba. Kaya tayo napapasimuno dito because we are seen to be the closest to these powers. Hindi, tsaka talaga namang pong kapansin-pansin na yung ginagawa ng China, just sa China Sea, nagtayo ng mga military. Mas malapit pa tayo doon sa kanilang mga military facilities kaysa yung China eh. Hindi ba kapansin-pansin? Dapat lang naman siguro meron tayo reaction doon. Kaya ba natin mag-react? Ang ginawa nung as a policy nung panahon ni President Duterte,
because of lack of any other choice, friends to all, enemies to none. Ganun ang ginawa natin. So, in other words, we closed our eyes to what China was doing in the South China Sea. Sige, nagtayo kayo ng ano dyan. Kaibigan pa rin tayo. Why? Sabi po, ang reasoning ni President Duterte, kaya ba natin labanan yan? Ano ba magagawa natin talaga? No, that's one thing. The other thing is, did we not consult our other neighbors for also claimants the same areas? Okay. Yun ang workout eh. Kaya this is really going to be very, very critical. Itong mga ano po nangyari. yan? Diplomatic, kwan yan. Kasi Tightrope. Balancing act. kagaya ng Vietnam, Taiwan, and all the others, Malaysia. Vietnam, for example, has also set up its own But these countries have, sa ASEAN neighbors natin, they have varying, how do you say it, urgencies with regards to the claims, di ba? Ano tayo? Tayo, sabi nga ni Paring Conrad, mas ano tayo, dahil ang lapit natin eh. Tayo pinakamalapit mas ramdam sa natin eh. facility. Yes Sila, and no. not necessarily. Yes and no yan. Because tayo, kaya tayo nagiging sentro because we are the closest to Taiwan. Oo. We are the The closest to Taiwan. Ang totoong flashpoints, yung Taiwan. Taiwan talaga yan. Kaya tayo nagiging because tayo yung pinaka-closest. Hindi Vietnam, hindi Pag nagkabakbakan regarding Taiwan, kasi po, cemented ang stand ng China dyan. Unnegotiable. Wala negotiable. Taiwan is part of China. Ganun yun. Any move for it to become Ito independent. nga, binati nga lang minsan ni President Bongbong yung bagong presidente ng Taiwan eh. Agad-agad, binakbakan kagad siya. Well, anyway, ang Twitter expectation chat kasi dyan, time will come. China will want to take over Taiwan. Taiwan. That is the Yan po yung pinaghahandaan dyan. Yes. So, meron element ng invasion. Pag nangyari yun, anong response ng... nasa sentro tayo doon. Yes. Kasali tayo. Ron. Kasali tayo doon. Immediately. Yun ang thinking. Yes. Eventually, China will do it. Will want to Will do it. get Taiwan. Ewan ko, bakit ganun yung... Kasi for the longest time, two systems, one country. Yun. Oh yeah, one Okay na country, sa two kanila. systems. Okay na sa kanila yun. Pero sa Taiwan, hindi. Nananalo yung mga independent. Unnegotiable. Ngayon, nag-react po yung China doon sa sinabi ni Raimundo, yung economic stability is national security. Okay. So, ganyan din ang nangyari sa Japan. Para magkaroon ng stability sa Japan, ang inasikaso ng US, tinulungan ng Japan sa economic development. Ganyan din ang nangyari sa Korea. Pare. May kwento nga yan yung IMF. Kapag kailangan ng South Korea ng pera, telescope doon sa North, namimiss ko na yung mga kababayan ko sa North. Sasabihin na itong pera, huwag ka na magyera. The economic miracle called the NICS. Taiwan, South Korea, Japan. Malaking bagay po ang Western Support. Support. Hindi nangyari yan on their own. Yeah. Binukas ang kanilang market, binigyan ng mga technology, ganyan po. Diyan nga tayo nagkakaroon ng problema with the Dito US. sa atin, hindi nangyari yan. They did not do that eh. Sa atin. Sa atin, no. They just treated us. The so-called economic miracle, hindi meron pong kinalaman yun sa national security. Ha? Because You do of not that, consider the over $1 billion na darating na investment sa Philippine priority sectors, hindi tulong. It's a media... Pero sarado pa rin ang market. The US never treated that in the manner that they treated these other countries. Sa totoo lang. Taiwan, South Korea. Even in the Middle East. Yung technology transfer lang, pare. Ngayon, ang reaction po ng Chinese Foreign Ministry, yan daw gagawin ng US, economic bullying yan.
yung supporting the economic development of the Philippines. It's economic bullying. In other words, we will be more dependent on the U.S. Sa akin, okay lang. Basta mag-improve ang quality of life ng Pilipino. Hindi, ako mas We've may been- technology transfer at buksan niyo yung markets niyo. Sa amin. We have been under that particular Arrangement. arrangement for the longest of time. And what have we gotten out of it? Yan ang problema. Actually, yun ang malaking problema palagi sa ating mga kababayan. Sige, gusto naman talaga natin maging maano tayo. Ang dami nga natin mga kababayan na sa Amerika eh. Di ba? One of the biggest Asian minorities in the U.S. A Filipino eh. Yan daw po national security. It's a U.S. tactic for implementing economic bullying. Ang point po nung Chinese Foreign Ministry, halimbawa, yung U.S. restrictions on exports to China, yung chips, yung computer chips, sabi ng U.S. national security daw yan. Kaya merong restrictions. Sabi ng China, economic bullying yan. Ha? Excuse lang daw yan for economic bullying. Ba, hindi eh. Yung chips ginagamit yan sa weaponry. Di ba? Eh, di gumawa kayo ng sarili yung chips. Which they are doing. Which they will do. So, paano naging economic bullying yung economic support na gagawin ng US dito sa Philippines? Ibig sabihin po ng China kasi, US is using its economic might to dominate the world. They're weaponizing economic trade. Ayan. Wala ka nangyayari Yung sci-tech sa issues. trade eh. Yun ang problema ko eh. Wala nangyayari. Wala ka nangyayari. Investments. So, Not even in investment. wala rin nangyayari. The biggest example is this Hanjin. Up to now. It's been there for some time. Oh, well, the American companies that got out of the Philippines at lumipat sa Thailand. Yeah. Di ba? O naglipat sa Vietnam. Colgate Palmolive, Procter & Gamble, naglipatan Yung po mga yan. manufacturing nila. Naglipat. Ford. Dati ang Ford may stamping plant dyan. Nauna pa tayo dyan. Sinara nila, punta sila sa Taiwan. Intel. Thailand. Intel. O, yung FedEx. FedEx. Lahat. Well, with the move towards Chacha, hopefully that will be addressed by opening up yung foreign ownership, so they will invest more in the country. Ano ito nangyayari sa CHED, parin Jonat? Nabalita mo ba ito? It's internal. Panatan sa... Sa CHED. Turf war? It's internal, yung mayroong isang doon na commission. May na-accuse po Ginunatan si Pambansa. si CHED Chair Prospero de Vera III ng graft and corruption. Meron kasing opisyal ng CHED na suspended. Yes. Yung suspended official na yun, si Aldrin Darila. Commissioner yan. Ang nasuspend po siya kasi merong kalokohan. Grave abuse of authority, harassment. Minalikan siya. Binalikan si De Vera at ngayon naman, media accusation to wala pong kaso. Allegation yan. Sa bidding process daw. Yes. Inutusan daw ni De Vera, itong si Darilag, na lutuin ang bidding Yan ang sabi niya. sa media at pinatulan naman ng media. Bakit hindi mo kasuhan? So ngayon, nag-media war sila. Sumagot De Vera. si Bigote, Pambansa. Si Pambansa. si Pambansang Bigote, na hindi totoo yan. Sa matatapos to, pare. Ayun, para rin Medyo sila nagbatuhan eh. Sa media. Para rin yan yung nangyari sa sa mag-iimbestiga, siyempre. Under investigation daw to si Darilag. Pero ang lakas sa media, no? Oo, sabi mo nakapaglabas siya ng ganyan. On the Na basis accusation of a lang. mere accusation. Hindi ba hindi ba nakakatakot 'yon?
Nakakatakot talaga yun. 5-page complaint. Niyari ka na sa media, wala ka pang kaso. Tapos, hindi pinablish yung sagot ni De Vera. Paano kaya ito? Hindi naman tayo, di ba? Apektado kaya operations ng CHED nito? Hindi naman siguro. Ha? Kasi lumalabas naman sila eh. Oo. Hindi naman pinagbawal, hindi naman, Nagtatrabaho naman sila. De Vera, hindi naman nag-clamp down sa kanya. Oo. Ito, yung Lufthansa Technic Philippines, Pagtatayo ng second hangar. for maintenance, Maintenance. repair Yes. ng mga aeroplano, dyan po sa Clark. Yan yung mga malalaking eroplano. Hindi yung mga pipitsugin. Hindi, ano big sabihin na pipit? Yung mga maliliit lang. Yung mga light planes. Hindi. Ito yung mga talagang Pero ang kamangha-mangha po rito, ang noticeable, ang kakaiba rito, kasosyo nila yung Maharlika. yung fund. Yan. Ito ba unang-unang investment ng Maharlika? I think so. Na open investment. Ang ano kasi dito, itong maintenance natin ng mga eroplano natin, more often than not, pati yung mga foreign airlines flying into the Philippines, they go to Singapore for maintenance. Doon Mabuti na rin na meron tayo dito. Meron na tayo ngayon dito sa NAIA. Pagkatapos maglalagay sila sa Clark, which is good. Hindi. Ang punto ko naman dito, hindi ba kayang private sector mag-invest dito? Kailangan bang Maharlika? Hindi. Ang maganda dyan, malaki. Yung Maharlika, ang gusto natin dyan, yung mga sektor na hindi ayaw pasukin ng private. Malaking kita eh. Ito po, marami mag-aagawan dyan na private business na makapartner yan Lufthansa. Yan nga Lufthansa, kapartner na yan ng Lusitan Group. Macro Asia. Dyan sa the same business. Aircraft maintenance and repair. O ngayon, may bagong investment at Maharlika ang pumasok. Parang hindi ko ata... Ang problema... Hindi ka ano doon, hindi ka ako payag in love doon. eh. Kikita eh. Maharlika is supposed to be our original fund eh. Yeah, I know. generate revenue Generate para Pero ang maikot sabi ang nila, pera. yung mga hindi kayang pasukin ng business yun ang kanilang papasukin Ang problema ko ganito, pare basic, ang Maharlika hindi niya pa alam kung ano siya. Hindi pa na-lay down ang Ano policies sabihin? and principles, ano ba ang inyong gustong gawin sa buhay. Okay? In search, para kayong teenager, in search of identity. Yan. Ha? Hindi, wait. Hindi pa alam. Circumscribed na sila eh. Kasi dapat po visionary. May vision, yung mamumuno niyan at sasabihin sa atin, dito kami papunta. May naririnig ba kayong ganon? Meron. Saan? Meron. There are 5 areas Yan. na sinabi na nila Oo. they are looking into. Ano? Number 1, agri, siyempre. Okay, siyempre. Good yan. Good yan. Agri-industrial, etc. Number 2, critical minerals. Yan. Good din yan. Ganda yan. Number Ganda yan. Para 3, sa Indonesia. Ganda ng critical mineral. Oo. Gusto ko yun. number 3, Ano? semiconductors, electronics, and technology. Ayan. Yan. Okay. Number 4, healthcare and education. Gusto ko rin Good yan. yan. Education, lalo na. Oo. Number 5, hangar. Oh. May hangar ba? Hindi, Ang may problema nun, because you're aeronautics eh. Ang hangar is just a part of the total aeronautics program. Hindi kaya, okay. hangar eh. Di ba maganda to para hindi lang naman for local aircraft, kung hindi foreign. So, Pero we become a hub in the ASEAN It's going- region. It's just Oo. part of the total Para dito aeronautics magpagawa. program. Aeronautics ito. Could be a market there na hindi natin nakita, di ba? Aeronautics nga ito. We are supposed to be working on our logistics. Hangar! Biglang pumasok ang hangar. Number 5. Ang ganda ng 4 eh. Oo. Akalain mo na isingit. Critical minerals, walang argument dyan. Bakit? Malaki Ito, pera dyan. critical mineral. Education, okay. What are we doing about it in any Asan way? ang critical minerals? 2022, persona, sinabi na ng presidente yan.
Huwag na tayo mag-export ng raw minerals. Wala. Alam niyo po yung mga nickel na ina-export natin, halos lupa. Lupa yun. Lupa. Tapos ang mura-mura. Kung i-process natin dito yan. Di ba? Yung mga nilalabas nga natin na baka hindi lang nickel ang laman nun. Na lupa. Na lupa. Jumajackpot sila yung mga bumibili. Baka may mga iba doon, rare earth. Merong Lotto May first Lotto. prize. May Lotto. May jackpot pala doon. Meron. Jackpot pa. Tsaka kumukuha dyan yung Lotto outlet. Alam, Pantakin mo. bago tayo mag-break, alam mo ba yun? Pantakin mo yun. Yung nagkaroon ng issue tungkol dyan sa Lotto na 20 times na. Oo. Sabi ng outlet, kasi nangyayari naman talaga yun. Kasi yan, parang baliktaya. Kung minsan, Oo. yung mismo, Ambush, kumbaga sa kung sweepstake. mismo yung outlet mismo, siya na rin, siyempre, kumukolekta. Doon lang siya. Nanalo, three numbers. lang. Mga ganon. Oo. Anong ibig mo sabihin? Pupunta personal, pupunta sa PCS. Hindi, outlet na. Doon mismo. So yung outlet, siya 20 magkukobra. So times. 20 times siya nangobra. Yan. Hindi, ngayon tumahimik na si Wala na. Oo. Wala na. Tumahimik na. Meron ibang binabakbakan. Ano na naman? Ano ba yung nabasa ko? May binabakbakan siya iba eh. Okay. Pero 9:33 ng umaga, babalik po ang karambola sa DWIZ 882 at Aliw Channel 20. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Balik tayo karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Kasama natin parang Jonathan De La Cruz. Yes! Ato si paring Joel Lacsamana. Good morning uli. Okay. Sa Kunin inyo ko lahat. kunin ko sana itong pagkakataon lang magparating ang karambola ng taus-pusong pakikiramay ang butihing may bahay ng ating kaibigan ni Rafi Alunan. That- Wow. Si Elizabeth Halbuena Alunan Yes. ay pumanaw na kumakabilang buhay na. Nakikiramay po kami, Secretary Alunan. Announce ko lang kasi pinaano sa akin ni Sir Rafi sa Heritage Park, Port Bonifacio. Okay. Yung wake schedule, nagsimula kahapon hanggang today, and then bukas ang libing sa Heritage Park, Port Bonifacio. Nakikiramay po kami sa pamilya ni Sir Rafi Alunan. At saka kay sa asawa rin ni dating SSS Chairman Amading Valdez. Ayun. Oo, Amado Valdez. Ay, sinong condolence mo? Siya yung kanyang asawa namatay. Namatay. Hindi, At si Pamilya Amading. Amading. Ako, Amado kaibigan ko Valdez. yan. Si Justice. Oo. Si Dean Valdez. Nag-MWSS, rin kasi siya dati. Yes. Regulatory. At that time. Very articulate. Magaling. guy. Oo. Alam natin yan at lahat. At saka nag-broadcast din yan sa kabilang nag-broadcast. stasyon. Oo, may programa siya dati. So, nakikiramay po kami. Malaking pag-asa daw na mawala na ang daga sa NAIA. Teka, excuse me. By the way, SSS, batiin natin may kaibigan kami, uupo lang bilang SSS. Commissioner? Corporate Communications sa si Sammy Santos. Si Sammy. Si Sammy. Oh, Dating ni Senator Dirilon. Oo. Ni Sami, dating jaristang matagal Corpcom na ba siya? Corpcom siya ng SSS. May kaibigan ko malalapitan yan. tayo, si Sammy. Mabuti naman kasi maraming mga problema SS. Actually. They have to, Ano problema? Wala. they have to inform their members as well as the public what is happening to SSS. Sammy, ayan na. Sammy, Their tama work na yan. is cut out for you. Well, kasi isa sa mga kampanya po ng SSS, marami kasi sa atin, sabi na nga namin sa inyo, napakalaki ng underground economy ng Pilipinas. Lahat ng nandiyan sa underground na yan, hindi po member ng SSS. So ngayon, merong campaign ng SSS na matagal na lang ginagawa, hindi naman talaga masyadong nag-take off. Iyang Membership. sariling membership. Self-employed. Self-employed mag-member. Sayang eh. Kasi kung lalakas yung pension Gaganda fund na yan, ano. gaganda ang takbo niya. No. Isa pa, problema yan. Problema yan. Ang laki ng underground economy mo, paano mo maseservisin yun? Kailangan maging membro po ng SSS yan. Tapos yung premium contributions mababa pero Pinakamababa tayo sa Asia.
Pagkatapos, Pero hindi nila magawang taasan yan dahil umaangal ang mga employers. and employees din. And then, of course, yung portability issue. Pagkatapos, yung benefits. Yeah. Employees ba umaangal or more employees? Kasi employees, meron kang benefits sa... Kulang nga eh. Pero Ang pension mo ngayon, Oo nga eh. 1,000, 2,000. Oh. Para kang si Paano civilian. mapapataas yan? Mas mataas. Para kasi general civilian nun. Bakit? Ah! yung 2,000 binibigay inakwisahan nung asawa na 2,000 lang yung... 2,000. Sa 2,000 lang ang aking O parang abuloy. Sustento? Parang ganyan nangyayari ngayon sa mga SSS members. Kaya naman pala. Inikrisan na nga yan pa ni President Duterte. Pero it's Wala. not enough. Not enough. Pero hindi po kakayanin ng SSS na mas malaki pa, kundi babagsak yung pension fund. Pabagsak. So ang kailangan dyan, lumaki ang pension fund na yan. Yung base, pati. Oo. Anong paraan yan? Dumami ang members ang magko-contribute. Way to do it. At saka pataasin yung contribution rate. Oo. Ayaw ngayon Ayaw. ng mga employer. Why? Kasi po, meron silang share doon sa contribution na yon. Alam niyo naman, napakalakas ng lobby niyan. Ayaw na employer sa SSS, bakit pumapayag sila sa pag-ibig? Yan eh. Yan ang pag-ibig. It's a matter of how to work it out. So, Sami, yan ang trabaho mo. Kailangan makonvince. May convince mo. Pero, mabalik ako sa daga sa naiya. Mawawala na ata. By Monday. By Monday, wala nang daga. Sana. Kasi, Nahuli na daw eh. kasi maraming daga doon talaga. Marami pa. Marami. The ice Yung iba, yung karamihan doon two-legged. Aray! Ako. Yun yung mga kumakain ng pera. Kumakain. Hindi keso? Yung mga sindikato doon, grabe. Well, anyway, sa Lunes po, magkakapirmahan na raw ng kontrata at gagawin sa Malacanang. Yan. Witnessed by President BBM. Yan po ang sabi ng DOTR. Yung concession agreement with San Miguel, 170 billion contract para po sa NAIA, pipirmahan na raw sa Lunes. Yeah. This is a... Pag ba pinirmahan nyo, automatic wala nang daga? Hindi. Hindi May transition yan eh. Pati daga Siyempre, magta-transition. basta transition eh. They will convert themselves into some other things. Magkakalipatan pa lang po ng operations. After the signing, mga 3 to 6 months pa raw Yes. bago mailipat talaga yung operations ng NAIA dyan sa San Miguel. Ano-ano ba ang mga gagawin? Okay? Yan pong operation ng terminals. Habang na terminal yan. Operations lang yun, ha? Hindi ibig sabihin magtatayo ng bagong terminal. Yung pong facilities, commercial assets, ibig sabihin yung for rent. Kasama na yun. Tupagin niya kasi po, yung cargo facilities, yung mga income generating po yan. Ito sa akin, pinaka-importante ito, yung maintenance ng terminal building. Kaya pumidaga. Kasama dyan yung tungkol dun sa mga bridges, lahat, etc. Yung pag gano'n. Bridges? Pag-ano na, Kailangan ba yun sa airport? Hindi kailangan yun. Mag-bus tayo ng bus ba? may magbas ka ng magbas. Para kang, wala nang Hirap buhay. Sayang naman. Ilan yung hindi maggumagana? Para ma-workout din pati yung tungkol dun sa paggamit ng runway, etc. and everything, work it out. And then yung mga nagre-renta dyan ng mga warehouse, etc. Yung lahat. Marami all of those may using, mga rocket ship din pala dyan. all of those using the space Yan. of the, Space. Wala ba sa books yun? May resibo na nagre-renta ka dyan, gano'n. meron. What about the convenience of the passenger? Hindi ba pinag-usapan kaya yun sa scope ng... Kasama yun. Kasama yun. Kasama yun dapat. Dapat? Once you operate it, then you have to make sure Ba't sasama pa yun? that the, Convenience of the passenger. pati yung... Sa DOTR, wala naman silang pakialam doon. For the longest time, ino-operate nila airport na yan. May consideration ba sa convenience ng mga pasahero? Meron, naglalagay nga sila ng Ng ano? ng lounge. Kulang nga sa upuan Ang problema kasi yung capacity ng airport natin, napakaliit. Yung existing yan na iisa runway. Okay?
Paano ka mag-i-expand ng terminal? Eh, isa lang ng runway mo. Yun ang main problem niyan, yung airport na yan. So, sinasabi ngayon, ang bali-balita, hihintayin lamang magbukas yung Bulacan Airport. At yung naiyan na yan, marirepurpose yan. Repurpose into... You can, baka maging park. Malay natin, ganahan ng gobyerno natin kasi sama na ng quality of life natin din sa Metro Manila. Magkaroon tayo malaking park. Di natin alam. O baka gagawin real estate venture at mabayaran na yung ating mga utang. Kasi po, nagdidelikado ang ating budget deficit. Yun nga, Kailangan ng ibang bonanza, revenue source. Yan nga yung binanggit recently lang recently confirmed the Secretary of Finance ni dating Senator Ralph Recto na isipin nyo lang, think about it, sabi niya. Pwede nating ibenta yan, yung lupain dyan, at yung, he mentioned the figure ng trillion. Trillion yan. Trillion. But before you even think about that, you have to think about what are you going to do with all the other ventures, na airport ventures, na across this from Cavite to Bulacan and to Pampanga. Sangli, Naiya. Tuloy ba yung Sangli? Tuloy eh. Tuloy rin yun, ha? Tuloy din yun. Wala daw pera eh. Hindi, meron eh. Pagkatapos, siyempre, Clark, na yan ang palaging issue dati. Ayan, government money yan. Clark versus Bulacan dati eh. Kaya nagtagal yung Bulacan na yan because meron mga real estate ventures dyan sa Clark na hindi natin naintindihan. We have to protect the real Hindi natin estate. naintindihan, no? Tapos Bulacan. Yan ang mga workout. These are all considered international airports. Yung pong kontrata, yung concession agreement na yan, may mga kulatilya yan eh. 10 years, 15 years, pwede extend by another 10 years. Tapos may commitment na kailangan na capital outlay na 120 billion. Okay? So lahat yung gagastusin mo for an airport na alam mo namang isasara eventually. Hindi ko makuha nga yung ano niyan eh, yung logic? Well, the economic feasibility of it. Diba? We will spend a lot of money on something that we know for sure is going to be closed down. No, baka naman hindi totally closed. Yeah. Baka partial. Parang ano rin yan, Haneda. Sa Japan. May Haneda, which is in city. Hindi nga. O Okay, yung bukas siya. sa Malaysia, isa KL, yung Subang Airport. Teka, sasabihin mo, parehong bukas. Ang ganyan pong klaseng operations, depende na yan sa market. Yes. Sino market nila? Airlines. Sino pa? Pasahero. Kung mas convenient yung isang malaking airport at mas mura ang iyong pamasahe, doon ka pupunta. So, market forces yan. Yes. Ito bang naiya makakalaban sa market pag market forces na ang pinag-usapan? Sa kanyang klaseng inefficient operations. That is the reason why it is San Miguel and San Miguel. Yan eh. So, Parehong i-operate. it's a Para sa akin nga, economic waste. This isn't RS. Dahil stretching himself. meron na isang matinong airport, bakit kailangan pa na? Maybe, Sabi ni Recto, maybe we can repurpose it. repurpose. hindi. That was the Benta ang original. benta, iniisip niya eh. No, that was the original plan, repurpose it. Kung ibebenta yan, magiging Fort Bonifacio yan. At wala na control ang government kung ano mang gustong gawin ng may-ari. That's not the way Hong Kong did it. Yung Hong Kong po, yung Kai Tak Airport nila, nung nagtayo sila ng bagong airport doon sa island, yung Kai Tak na repurpose nila yan. Sinyanin nila yun. Pero tsane. Sinyanin, which is going to happen, I think. Unti-unti, binibitawan nila, so pataas ng pataas ang value at ang laki ng kinita. Yung kinita nila ngayon doon, pinagpagawa ng infrastructure sa Hong Kong. Buong Hong Kong, subway na. Mga ganon. Na-control nila yung traffic. I everything. think this is going to happen.
There is a synergy between the NAIA operations and the Bulacan because that can happen. Pero yun na naiikita. Baka yun ang naging essence a synergy between baka yun ang naging essence nung ni RSA. After all, he is also going to operate. Ano daw mangyayari muna? Isa pa issue sa mga empleyado ng MIAA. That's the first thing that you're going to do in a transition. Anong mga because may marami din dyan. Redundancy. Meron kang redundancy. May marami naman talagang pwedeng Pero sigurado may separation pay yun. Meron yan. Dapat. Look, if past privatizations are to be di ba, considered. May separation, may mga package yan. But those who will stay, who are committed to work for the new will have to retrain, di ba, I just hope that the transition will not be like the transition that was done in the case of the energy companies. Wag ganun. Yun ang may... Na kawawang-kawawa yung mga, kawawang-kawawang government, kawawang-kawawa rin yung ibang mga empleyado. Alam niyo po kasi ang travel ngayon, it's talagang booming, sabi. Exploding ang travel industry all over the world. Trillion nga ang pinag-uusapan na tourism travel revenues. Trillion. Tapos hindi tayo makasabay doon, hindi tayo makasakay dyan sa boom na yan. Isang dahilan dyan, yung airport natin. Siyempre, may kinalaman din yung campaign ng DOT. Pero tama rin naman si DOT Secretary Frasco. Kung magkakampaign tayo, sama naman na airport natin. Paano yun? Di ba? So, ang mahalagang bagay ho sa atin dito, yung airport, para makasakay tayo dyan sa tourism. Boom worldwide. Grabe pare. Talagang everybody. So, pati po ang Airbus, ang kanilang forecast ng travel dito sa Pilipinas. Double, triple, mga ganon. ASEAN. Kasi po, pag nagpunta sa ASEAN, yung isang taga-Europe, alam ka naman doon sa isang bayan lang siya, isang oras na lang, nandun ka na sa ibang bayan, ba't di mo pa pasyalan? Ganon, magiging destination ng ASEAN. At lahat yung mga bayan dyan, makikinabang. Aside from that, ang Pilipinas po, lahat ng kapitbahay natin, they're becoming more affluent. Nagkakapera sila. Kaya makikita mo, nagta-travel dito yung from Malaysia, from... They want to travel naman, huwag na sa Europe o sa US, sa mga neighbors natin, sa mga nakikita nila. Kasi yaman nila. Ang rule of thumb, 10% ng population kayang bumiyahe. It's a traveling population. It's a traveling population. Ano yan? Maganda rin to para kay RSA. It's also a bon point because training ground na ngayon niya yung NAIA. For that's one way to look at it, bro. Yeah. Training ground mo yung NAIA para for this definitely bigger, and that is the reason why operations sa Bulacan. That is the reason, I suppose, kung bakit niya inap yung kanyang tinalo niya all over the place yung mga kalaban niya dyan. May synergy. As if it was, siyang synergy. Hindi lang yan, strategically, as if he was stamping his mark na I'm serious here. Ganon. Ito ang bala ko. Wala, hindi mall, hindi yan ang bala. May message, May mensahe. I think that itself, hindi na bibili. But at the same time, you have to understand that he's going to make use of government funds as well, di ba? Kompleto naman yan. It depends on how he's going to work it out. Yung galing lang ako sa Cagayan. Yung bago airport nila, yung... Cagayan de Oro, Lagindingan. Yung airport nila dati, nasa syudad Ngayon nilabas na nila. Pare, ang laki ng grounds. Malaki talaga ang grounds. Ang laki, so much room for expansion. Because that is also supposed to be an airport-based economic zone. Totoo yan. Tsaka gateway rin siya para sa di ba? Sa Mindanao. Yeah, for Northern Mindanao. May magte-take over na nga doon. Lagindingan. No, airport. Isa yan Bohol, Panglao, Lagindingan. Ano pa ba isa? Davao ba? Pero ito yung napansin ko.
Yung mga kaibigan ko taga Davao, lilipad pa ng Manila, tapos Para- lilipad ng Cagayan de Oro. Or lilipad ng Cebu bago Di ba napakalaking sayang noon? Sayang na. Walang flight between the cities in Mindanao. Halimbawa, Jensan, Cagayan. Sila wala dan. Ako, regional airline, mag-organize sila. Yung mga businessman dyan. Lalong uunlad diyang Mindanao na yan. Diba? Regional. Mindanao Airways. Teka, gano'ng kabilis yun? Malalapit yan. Lapit nun eh. Pero, pag kinotse mo yun, 8 oras, gusto mo makotse, parang Ilocos, Manila. Malapit nga, pwedeng kotse. Mga 10 hours, 12 hours. Parang ano yan eh. Yan din yung palagi natin sinasabi as always because ang naging kalakaran natin kotse, etc., or bus, etc., yung ganong klase, instead of air. Pagdating sa cargo, pagdating sa passengers, and that, which should not have been the case. Kasi pwede naman yan eh. Magkakalapit yan. Halimbawa, pupunta ka from Cagayan de Oro to Davao, that's only about 1.5 hours away. Maybe, By plane. By plane. Ang dami mo na magagawa, no? Ba't ka pupunta sa Manila o kaya pupunta ka sa Cebu, tapos Tapos kakababalik. babalik ka pa. Para kang ganun yun. Eh, Waste yun, wasteful. kasi daw po, yan ang patakaran ng ating CAAP. Bakit naging ganun ang patakaran? Patakaran, it's not true. Hindi sa true. They can work it. Dapat nga mag-workout sila ng arrangement ng ganyan. Or encourage the private sector to put up an regional airline. Kung ayaw ng PAL o ng Cebu Pacific o ng Asian Air. Kung ayaw nila, mag-organize ng bagong airline. Okay. Dami dyan negosyante siguro. Hindi, Diba? yung Air Asia, pwedeng ganun lang gawin nila eh. Regional. Oo. Air Asia Mindanao, yun lang, around the island lang, ano na yan. I think they can develop that. Especially among the bigger cities in Mindanao. Davao, Cagayan de Oro, Butuan, Zamboanga. More flights, ibig sabihin, more business at Cargo, more lahat, economic etc. activities. Okay? Yung cargo trucks, walang tigil Doon sa Cagayan de Oro, nakita mo, walang tigil, napaka-active kasi commercial yan eh. It's a hub. It's a hub. Nandoon din yung PB deck at lahat. Meron bang Cebu CDO flights? Meron. Actually, nagiging ng Mindanao at saka Visayas, Cebu. Yan ang kanilang hub. From Cebu, you can fly to Negros? Yes. Or ferry na lang? Hindi, Negros, pwede. Pwede may flight na rin. Yung mga bulilit ata ng Meron palyan. silang ganun. Pero bakit walang between Mindanao, between Davao, and CDO? Or between CDO and Jensan? Yun na nga sinasabi. Or Zamboanga? Yun na nga sinasabi natin palagi. Within the islands, pwede talaga magkaroon ng ganun na workout. Kung halimbawa, gusto kong pumunta ng yun na lang, gusto kong pumunta sa Davao from Butuan, malayo yan, pwede ka na mag-aeroplano. Tama. Mabuti pa. Okay. Alas 10 na po ng umaga. Magkita-kita ulit tayo sa Lunes. I'm sorry. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw. Channel 23 at sa DWIZ 882. Huwag kayo aalis, susunod na ang programang Ronda Pilipinas kasama si Brunacino. Karambola. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.